ngayong gabi, welcome sa atin pong Serbisyong Kapatiran, ang Pagsasanay. Samahan niyo po kami. Welcome natin ang ating dalawang participating teams ngayong gabi. Makakasama natin ang ating mga kapatid mula sa Loma, Binyan, Laguna, Region 4, Sister Sheila, Sister Marla, Sister Shinmei, at Sister Sheena. Yan. Sige po, pakinggan namin kayo mga kapatid. 5, 6, 7, 8, L, O, M, A, Go Laguna! Go Loma! Loma Laban! Go Laguna! Pag-ibig! Yun, ayan po ang mga taga-Loma. Kailangan natin ng bagong picture. Yan. Ready po? 1, 2, 3. Yan. Thank you po. Thank you. Thank you. Good luck, Sis Marla, Good luck, Sis good luck. Sheena, Sister Shinmei, at Sister Sheila. Patest po ng ating pong... yan. All right. Working well. Okay, narito naman. Mula naman sa Pascam, General Trias, Cavite, Region 4. Tawagin na natin si Brad Reed, Brad Darison, Sis Christine at Sis Fiona. Pakinggan po natin. Handa niyo po siya. 1, 2, 3, go! Go Pascam! Game start! Sa pagsasanay, handa na ang lahat. Go Pascam! Happy ang lahat. United in love, united in Christ. Go Pascam! Pag-ibig! Woo! Iyon, mukhang ready ang mga taga-Pascam. Yan. Ready po. Pa-picture lang tayo. Ready? 1, 2, 3. Yan, thank you. Good luck, Brother Good luck. Rich. Brother Larison. Sister Christine. Sister Fiona. Yan. Sige po. Papindot lang po. Pa-test. Alright. Working well. Handa na ba kayo? Para sa ating unang category, ito ang Name That Tune! Dito po sa Name That Tune, hulaan nyo lang ang title ng awitin na maririnig nyo. Mayroon po tayong 5 awitin na hulaan. Unahan po kayo sa pagpindot ng buzzer at ang team na makakuha ng tamang sagot ay bibigyan ng 10 points. For our first tune, Name That Tune! Ba? Ba? Iisa pa lang, ha? Alalahanin. Wow! Matindi, ano? Matindig, isang ganun pa lang. I can name that tune in one note. Alalahanin is... Correct! And for our second tune, Name That Tune. Pascam! Nagturuan. Numero 36. Numero 36. Kami ingatan mo. Kami ingatan mo! O talagang iingatan. Ayan. Yun, nagkanta pa. O, sabi sa inyo, sige, yun po ay hindi tama. Ayan. Alright, pakinggan natin po. Yes, Loma. Magtinginan tayo. Yun. Maganda yan. Magtinginan tayo. Sige po. Kasi sabi niya kanina, hindi, mag-awitan tayo. Kasi yun ang umpisa eh. Mag-awitan tayo. Kaya na pinalitan ni sister eh. Magtingin na lang. Magtinginan tayo. Ayun.
Pero tama naman yung magtinginan dahil nasa GIS 24 po yan ng Ebreo. Yan. Pero mali ang kantahan. Mali ang title. Oo. Ayan po yung numero 120. Pagpapasalamat. Yan. Sabi niya, alam naman ni Brother Larison eh. Oh, Sayang. sayang. Sabi ni Sister Fiona, kung nandito lang si Shrek. Oh, yan. Sister ka. For our third tune, name that tune. Ayan. Paskam. My Heart Will Go On adaptation. My Heart Will Go On. Adaptation. Yeah. Is Correct. And for our fourth tune, name that tune. Loma. Papuri luwalhati. Papuri Luwalhati is Correct. palitan lang, ha? For our fifth tune, name that tune. Loma. Kay palad ko. Kay palad ko. Kay palad nyo na. dahil that is... Correct. Ang bilis. Oh. Okay, ang Loma, meron na kayong 30 points. At ang Pascam naman, meron kayong 10 points. Maaga pa po at bata pa po ang gabi, kaya mahaba pa po ang ating lalakbayin. Para sa mga nanonood naman po sa atin sa online, maaari po kayo makijoin sa ating po online question sa mcgi.tv at mcgi Facebook group. At ang atin pong online question para sa gabing ito ay mula sa Roma GIS 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ayon sa talata, sino ang matutuwid sa pamamagitan ni Kristo na kinauuwian ng kautusan? Ilagay lamang po sa ating comment section ng hashtag SKAP/name/lokal, rehiyon o bansa/contact number at ang inyo pong kasagutan. At dumako na tayo sa ating second category. Ito ang Sing It! Sa atin pong Sing It, kailangan nyo lamang dugtungan ang lyrics ng awiting inyong mapapakinggan mula po sa ating mga guest singer. Pag hinto nila, dudugtungan ninyo ang lyrics ng awitin po na inyong mapapakinggan. At ang makakakuha this time ng tamang sagot, magkakaroon naman ng 15 points para sa ating unang awitin. Sing It. At sa wakas Sing It, Paskam! Alalahanin mo ako sa bayan mo na paraiso, marapatin mo, Jesus ko. Ikaw ang tanging ligaya ng puso kong nalulumbay. Sa buhay ko'y malasag ka, pag-asa ng kaluluwa. Kaya ako'y lumuluhog, O Jesus ko, sinta, ingatan mo ako sa gibig sa dusa. Parang nagbabalik si Donna Cruz. Oh. That is... Correct. Para naman sa ating ikalawang awit, Sing It. marami na Sing It, Loma! Tahanan, pagod, tuyan, sakit ng kalooban, di mapilang araw na nag-iiyakan.
maghiwalay, laging inaabot ng madaling araw. Ay, nakita mo naman, ha? Yung isang may vibrato at isang merong, yan, sabi niya, ayan, tinga. That is... Correct. Talaga, uso ngayon ng ano. Eto na po, magagaling ang mga miyembro po ba kayo ng choir? Kayong dalawa. Kayo din dyan sa kabila. Miyembro kayo ng... Kayong dalawa po. Si Sis Christine lang. Oo, nasa timbre naman. Yan. For our third song, Sing It. Gagawin pagpipilitan na sundin ang kay Kristo kautusan. Sing it, Pascal. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang sa atin ay Kaniyang kaloob. Ang tupa niya to'y mapapasok. Bagabag ay mapapawi ng lupos. Nakita mo naman, ha? Talagang nauso yan, ha? Talagang. That is correct! Yan! Talaga naumpisahan kasi ni Sis Marla, eh. Oo. Ninenervous tuloy ako. Para naman sa ating ika-4 na awit. Sing it. Sing it, Loma! Ayun, medyo nag-buffer, ano. Nauna lang ng ano eh. Nag-buffer lang. Sayang naman. Di parang alam naman niya eh. Alam niya eh. Di Medyo, parang ano nahiya lang. siya kumanta. Oo. Parang nahiya na siya. Alam niya, sige, sige, try mo ba? Tingnan mo isa yun. Sige. Oo. Ano ba kadugtong? Namin nakilala na laging mayroong ikaw na Patay na. Talagang ano eh. Medyo ano lang. Nakalimutan lang. Pero bigyan po natin ng pagkakataon ang Paskam. Pakinggan po natin kung saan naman hito ang atin pong mga guest singer. Ngayon amin nakilala na laging may buong ikaw. Muli kaming nangangako. Ready, Pascal? Hindi na bibitaw. Sing it! Kung mayroon pang daranasin, mga pagsubok sa buhay, tiwala ay ikaw pa rin lalagi.
Aba, humabol pa talaga yung kulot sa dulo eh. Oh. That is... Correct. Eto na, Loma, standby, Pascam, for our fifth song. Sing it! Ikaw ang pag-ibig na Sing it, Pascam! tinig. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napibigati. Salamat, O Ama, sa iyong pagkandili. At doon sa langit ng iyong bayan, naway makarating aking kalitan. Pangarap makasama buong kapatiran at makapiling ka sa walang hanggan, at makapiling ka sa walang hanggan. Iyo. Pwede sa concert to. Oo, di talagang meron siyang natural vibrato eh. Parang Anna Martin eh. Di ba? Martin Marfil. Oh. Ay, hindi na nila kilala yun. Oo. Yan, that is... Correct. Very good, very good. Okay. Ito na. Ang Loma, meron kayong 45 points. At ang Pascam naman, meron kayong 70 points. Oh, nako. Matindi ang recover, di ba? Pero konti lang po yan, hindi pa po tayo nangangalahati naman. Kaya tingnan natin kung paano babawi ngayon ng atin pong mga kapatid mula sa Loma sa atin po namang third category. Handa na ba kayo sa ating In the Bible? Dito po sa In the Bible, hulaan nyo lang ang tamang salita sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong partner. Oo, hindi at pwede lang ang maaari nyong isagot. Ang huhula ang salita ay maaaring tao, bagay, lugar o pangyayari sa Biblia. Bibigyan kayo ng 2 minuto para mahulaan ang tamang salita at bawat team na makakakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng 20 points. Alright, 20 points po yan. Unahin natin po ang first pair mula sa Loma, Sister Marla and Sister Sheila. Sister Sheila ang sasagot ng kung hindi pwede. Sister Marla naman ang uhula kung anong salita mula sa Biblia ang kanyang nabunot. Tignan po natin, madali ba, mahirap ba, o hindi masasagot. Yan, tignan natin. Ayon, madali lang daw, sabi po ng mga kasamang kapatid mula sa Loma. Parang walang reaction na. Oo. Kaya pala walang Ayan, reaction. oo, talagang madali lang yan, Sister Marla. Pagka nakuha mo yan, swak yan. O, ready po tayo. 2 minutes. Tama. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Nasa bahay. Pwede. Parte ng bahay. Hindi. Gina- Pwede. Lalagyan. Oo. Tapayan. Oo. Sisidlan. Oo. Banga. Oo. Galing mo! Ikaw na! Ang galing nyo! Pinag-aralan niyo yan? Ayos ha? May review. Kaya pala si May reviewer kayo niyan? Kaya pala Ha? si Cecilia, ganun siya eh. Parang dahil Oo, parang- nila. Galing. Sabi nila, Ang swak galing. na swak. Oo. Ah. 20 points. Yan po ang banga. Banga. Alam niyo ba na ang banga ay 23 beses binanggit sa Biblia bilang sisidlan na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? Higit pa ito sa lalagyan. Sa kasulatan, ang banga ay naging bahagi ng himala.
Sa unang hari 17:14 nakasulat, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ito ang malinaw na pangako ng Diyos sa babaeng bao na sa gitna ng kakulangan, ang laman ng banga ay hindi mauubos. At alam niyo ba, ang mga sinaunang banga ay gawa sa luwad at ginagamit sa pag-iimbak ng tubig, langis at pagkain at maaaring tumagal ng maraming taon. Banga, simpleng sisidlan, ngunit naging daluyan ng himala. Yan po ang banga. O, iba yung banga. Pagka po sinasabi, Ay, banga. oo, banga. O, nasa dulo yung diin. Iba rin po yung bangag. O, iba naman. Iba yun, ha? O, yung banga, lalagyan. O, yan. Ay, tingnan natin. Nakabunot na si Brother Rich at si Brother Larison. Kaya pala maganda ang boses niya eh. Parang si Larison. Yan po ang nabunot nila, madali lang daw. Mukhang madali. Parang maganda ang ngiti ni Brother Larison. Parang sinasabi niyang, madali lang yan. Meron po kayong madali 2 yan. minuto. Timer starts Madali. now. Tao, Hindi. bagay, Hindi. lugar, Oo. bagong tipan, lumang tipan. Lumang tipan. Oo. Israel, Pwede. Israel. Pwede. Kanaan. Pwede. Israel, Jerusalem. Pwede. Bethlehem. Pwede. Templo. Templo ng Diyos. Pwede. Yung Jericho. Hindi. Euphrates. Sinai. Bundok na Sinai. Hindi. Dakong banal. Jerusalem. Kanaan. Lupang pangako. 1 minute. Tarsis. Yan. Pakipagpuyat ka sa amin, Brad. Parang... Oh. Yung tangke. Okay. 30 seconds. Templo. Templo ng Diyos. Nazareo. Ilang. Una lang sa ilang eh. Bakit? 5 seconds. Ay, lugar ko. Sige, tingnan mo. Yan, oo. Tingnan nyo, brother, sayang. Andun ka na kanina sa mga lugar eh. Oo, di ba? Nasa Israel ka na. Oo, yan eh. Wow. Yan po ang Ehipto. Ehipto. Alam niyo ba na ang Ehipto ay 661 beses binanggit sa Biblia at isa sa pinakamadalas banggitin na lugar sa banal na kasulatan? Higit pa ito sa isang bansa. Sa kasulatan, ang Ehipto ay naging lugar kung saan inalipin at kalaunan ay pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan. Sa Eksodo 22 nakasulat, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin." Ito ang malinaw na paalala na ang Diyos ang nagligtas sa Israel mula sa kanilang pagkaalipin. At alam niyo ba, ang sinaunang Ehipto ay isa sa pinakaunang sibilisasyon sa mundo na kilala sa mga pyramid, pagsusulat na hieroglyphics, at maunlad na kaalaman sa agham at engineering. Ehipto
Hindi lang lugar ng pagkaalipin, kundi lugar kung saan ipinakita ang makapangyarihang pagliligtas ng Diyos. Yan po ang Ehipto. This time, Sister Sheena and Sister Shin May naman po ang huhula sa Sister Shin May. Ang nabunot niya ay yun, madali lang daw. Mukhang napag-aralan nila. Naku naman, oo. Pag ito nahulaan, Parang, gagaling talaga ito. Oo, parang nangingiti lang si Sheena eh. Kayang-kaya mo daw yan, Sister Shin May. 2 minutes. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Ano, may apat na paa. Oo. Apat. Malaki. Nasa land. Oo. Nasa land. Oo. Kalabaw, kambing. Pwede. Kambing, tupa. Hindi. Kalabaw, baka. Oo. Baka. Oo. Tupa. Oo. Ano, nasa farm. Nasa farm. Oo. Sabi ni si Sheena, makuha ka sa tingin. Tupa. Kordero. Hindi. Nasa ano natin, ng ano, Oo. the viewer. Oo. Kalabaw. Baka. Hindi. Oo. Baka. Oo. Guya. Galing niya talaga. Oo, na-review nila. Na-review talaga nila. Kasi ayaw umalis si Sister Sheena doon sa baka eh. Baka. Oo. Talagang ano eh. Pinandidilata na si Sheena eh. Mabuti na lang, nakuha mo. Guya! Guya. Alam niyo ba na ang guya ay 33 beses binanggit sa Biblia bilang bahagi ng isang maling pagsamba? Higit pa ito sa batang baka. Sa kasulatan, ang guya ay naging simbolo ng idolatria. Sa Exodo 32:4 nakasulat, "At kaniyang tinanggap sa kanilang kamay, at niyari sa pamamagitan ng isang buril, at ginawang isang guyang binubo, at kanilang sinabi, ang mga ito ang maging iyong mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." Ito ang malinaw na pangyayaring ikinagalit ng Diyos kung saan gumawa ang bayan ng isang gintong guya at ito'y sinamba. At alam niyo ba, ang mga guya ay madalas gamitin sa sinaunang kultura bilang simbolo ng lakas at kasaganaan, kaya naging madali para sa ilan na gawin itong Diyos-Diyosan. Guya, hindi lang hayop, kundi paalala ng panganib ng maling pagsamba. Yan po ang guya. Tingnan natin, Sis Christine and Sister Fiona. Ayan. Huhula si Sister Christine. Tingnan po natin ang nabunot nila. Anong word? Mukhang madali Madali lang. Oh. Parang na-review nila. Okay. Ewan ko lang. Madali lang yan. Sis Christine pa. Oh. Ready po? 2 minuto. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Nakakita sa bahay. Oo. Sa may sala. Pwede. Sa may pintuan. Oo. Susi. Oo. Wow! Galing! Malupit Parang talagang kapraso pa lang. 10 seconds lang. Nakuha niya ang susi. Yan po ang susi. Susi. Alam niyo ba na ang susi ay 7 beses binanggit sa Biblia bilang simbolo ng kapangyarihan at otoridad? Higit pa ito sa pambukas ng pinto. Sa kasulatan, ang susi ay sumasagisag sa kakayahang magbukas at magsara. Sa Apokalipsis 3:7 nakasulat, "At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman." Ito ang malinaw na pahayag ng ganap na otoridad. Ang kapangyarihang magbukas at magsara ay nasa Diyos. At alam niyo ba,
Noong sinaulang panahon, ang mga susi ay malalaki at gawa sa kahoy o metal at kadalasang dinadala sa balikat bilang tanda ng responsibilidad at otoridad. Susi, hindi lang pambukas ng pinto, kundi simbolo ng kapangyarihan at pamamahala. Yan po ang susi. At ito na, score ito na natin. ang kanilang score. Ang Loma, meron kayong 85 points. At ang Pascam naman, meron kayong 90 points. Ay, nako, dikit na 5 points. dikit. 5 points lang po ang difference at lamang ng Pascam. Pero syempre, hindi pa po tayo tapos. Bigyan muna natin ng daan sa pagkakataong ito ang ating po mga kapatid sa audience para po naman sa ating pong audience participation. Bradmon and Sis Grace, take it away. Salamat po sa Diyos, ate and kuya. At bigyan na po natin pagkakataon ng ating mga audience na makabahagi po sa ating SKAP ngayong gabi. Unahin po natin dyan kay Sis Grace. Salamat po sa Diyos, Bradmon. At ngayon naman po dito tayo sa ating mga kapatid sa Pascam, Cavite. Sino po ang magvo-volunteer? Ay, ikaw ba, Brad? Sige, sandali lang po, sis. Ayan. Sino po sa inyo? Sige po. Sino po? Si Brad na daw po. Ready na po kayo. Ano po pangalan nyo at taga saang lokal po kayo, kapatid? Ito po ang mic nyo. Ako po si Brad Jairo Sarte po. Lokal po ng Pascam. Ay, lokal ng Pascam. Ready na po kayo. Ready na po, sis. Okay po. Ready na po. Sing it. Ang buhay ay paglalakbay sa laut ng isang karagatan. Maghanda ka sa tuwing ang may panganib na dumaratay. Ngunit kung ika'y may katulong sa gitna ng mga alon, Sing it! Maliligtas panganib sa daluyong may balagong tadwa, Panginoon. Aming nadarama, panganib ko na. Tulungan mo, Ama. Ayan, may production number pa. Tama po ba? Tama. Ayan. Para sa inyo po yan. Galing po kay ate at kay kuya. Baka meron po kayong gustong batiin. Sige po, go ahead po. Salamat po sa Diyos, unang-una. Binabati ko po, syempre, lokal po ng Pascam! Ang MCJ Prod ng Pascam at MCJ TK po. Binabati ko po yung lola ko, Sis Vivencia, yung kuya ko po, si Brad Jairo Sarte. Sino pa? Brad Aaron, Brad Arlie, Brad Justin, Brad Dave, Brad Kobe! Yung pinsan ko, si Nigel. Babati ko po si Kuya Daniel at si Ate Arlene po. Salamat po sa Diyos. Congratulations po. Salamat po sa Diyos. At sa'yo po ulit, Bradmon. Salamat sa Diyos, Sis Grace. At kasama ko naman po ngayon si kapatid na, ano pong pangalan nyo? Sis Andrea po. Sis Andrea. Handa na po ba kayo? Opo! Kung kayo'y handa na, sing it! ibig namin sumasama sa pag-awit sa ating Diyos Ama. Malayo, malapit, saan man mapunta, awit ng pagpuri Ready? namin dala. Sing it! Ang aming ligaya ay pagluwalhati. Pinig namin ang muting bahagi hanggang sa pagtanda, hanggang buhok ay pumuti. Kami ay aawit ng may ngiti. Ayun. Teka lang, tanong muna natin kung tama ba. Ayun, tama. Dahil po dyan, may jacket kayo mula po kay ate at kuya. Salamat po sa Diyos! Ang baka may babatiin po kayo. Unang-una po sa lahat, binabati ko po yung lokal ng Loma!
Binabati ko rin po yung Fortunes family. Binabati ko rin po yung MCGI DK, MCGI Coral, MCGI guest coordinators po. At sa lahat sa buong mundo ng ng mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Dagdag pa po si Brad Ajon at si Brad Mexisis area. Ayun. Congratulations Salamat po. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sis Grace, sa inyo po ulit. At ngayon, Bradmon, kasama naman po natin si Brad Ronnie. Hello po. Good evening. Ay, Brad Oni. Mali. Brad Oni is Brad Oni. Taga saang lokal po kayo? Lokal po ng Ensamora. And Zamora. Okay, ready na po kayo, Brad Oni. Kakanta po tayo. Opo. Ready na po si Brad Oni. Sing it! Tiig naririnig, aral ng Diyos na may himig, paalalang nakatitig, upang tayo'y huwag manglamig. Oh, oh, oh. Sing it! Pakita sa ganito, lingkod tayo na Kristiyano, pag-ibig na itinuro, siyang dapat sa puso. Pakita sa ganito, lingkod tayo na Kristiyano, pag-ibig na itinuro, siyang dapat sa puso. Yay! Walang pagdududa. Salamat. Correct! Yay! Dahil dyan, meron po kayong jacket galing po kay ate tsaka kay Kuya Daniel. Salamat po sa kay Diyos. ate tsaka Baka kay meron, Kuya. baka meron po kayong gustong batiin, Brad Oni. Sige po, Ah, go ahead po. Ano po, binabati ko po si kapatid na Ray Kagiwa, yung madalas pong nagbubuhat sa akin pagka dumadalo po kami ng pagkakatipon. Binabati ko rin po yung lokal namin na Ensamora, tsaka lokal po ng Tambubong, lokal po ng Kataasen, tsaka lokal po ng Kulo. Okay, si kapatid po, may babatiin po kapatid natin mula sa Canada. Hello po, kuya. Hello po, ate. Shoutout po sa inyo at sa inyo pong buong sambayan. Shoutout din po sa aming SIC sa North America na si Brad Josel Malyari at Brad Marvin Go at sa kanila pong sambayan. Shoutout din po sa aming provincial servant na si Brad Brian De Asis, Sis Monet and Sis Casey. Shoutout din po sa aming mga city servants and families. Shoutout po sa mga kapatid sa aming lokal sa London, Ontario, Canada. At pahabol na shoutout ni Brad Jojit Broncano sa mga kapatid sa lokal ng Toronto. At special mention po kay Sis Ella at Brad Paolo. At shoutout din na din po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Happy Escape AP po mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig! Ay, Kuya, ate, pwede po sana mapag-picture. First time ko po dito sa KD Rock at ngayon lang po nakauwi sa Pilipinas after 15 years po. Salamat po sa Diyos na marami. salamat po sa Diyos. At, Bradmon, balik po sa'yo. Po, ayan, salamat po sa Diyos. Kasama naman po natin ngayon si kapatid na. Ang pangalan niyo po? Hello? Ako po pala si Brother Elio! Ayan. Brad Rogelio, ready na po kayo? Ready na po! Kung kayo ready na, sing it! Ang bawat isa ay tunay na sumasamba sa'yo, O Diyos, tunay na kilala. Aming mga puso't isip, wina'y nakahanda sa gawang kabanalan, maligaya. Ready? Kaming mga inawat mo ay nagpaparangal. Sing it! Maawit sumasamba sa iyo ang banal. Hindi ka bandila sa magla ang katotohanan. Sa bayang kalangitan. Ayan. Alamin natin kung tama po ba. Tama! Dahil po dyan, meron kayong jacket mula kay ate at kuya.
Salamat po sa Diyos. Baka may babatiin po kayo. Ayan pa, unang-una po, binabati ko po ang lokal ng Loma. Nasa lokal po sila ngayon! Woo! Binabati ko rin po ang MCGI Youth North Municipal Choir, si Brad Adjon, si Brad Mex, si Ariel, si Cecil, at ang mama ko po, pagaling ginawa po. At binabati ko po si Sis Lorraine, Sis Bea, na hindi po nakasama ngayon. At Brad Marco po ng GCOS coordinator po, lokal po ng Diwat, lokal po ng Pilar. Salamat po sa Diyos. Binabati ko rin po ang kuya ko sa Kasyong Taiwan. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Congratulations po. Yan po ating audience participation. Balik po sa inyo, Ate and Kuya. Maraming salamat, Brad Mon, at sa inyo lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong participation. At narito na ang ating next category. Ito po ang Recite the Verse. Dito po sa Recite the Verse, ibibigay namin kung ano ang sitas at i-recite nyo ng buo ang nilalaman nito. Ang mga sitas na ito ay mula sa nakalipas nating pagkakatipon. Unahan po uli kayo sa pagpindot ng buzzer at this time, ang makakakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng 25 points. Para naman sa ating unang talata. Unang Pedro 2:23. Na nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi magbala. Kundi Hindi. Ay hindi? Nang siya'y magbata ay hindi nagbala. Kundi ipinagkatiwala ang kaniyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. That is Correct. sa ating ikalawang talata. Mateo 26:39. Loma? At siya'y lumakad sa dako paroon. Ulitin natin, ha? Dahan-dahan lang. Sige. Ready. At lumakad siya sa dako paroon. At siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ng sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig mo, kundi ang sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. That is Correct. Para naman sa ating ikatlong talata. Lucas 22. Na sinasabi. Teka, ano 22? po yung ating 22? Ano yung 42. 42? Sige. Lucas 22:42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may wag mangyari ang ayon sa aking kalooban, kundi ang Ulitin po natin, ha? Dahan-dahan lang. Sige, para mas mai-eksakto natin. Yan. Sige po. One more. Lucas 22:42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Okay, we'll consider that. Correct. Para sa ating ikaapat na talata, Hebreo 5. Hebreo 5:7. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig. Dahil sa kanyang
banal na takot. That is Correct. Para naman sa ating ikalimang talata, Marcos 11, Loma. Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. That is correct. Okay, ang Loma, meron kayo 185 points. At ang Pascam naman, meron kayo 115 points. Pwede pa naman. Pwede pa. Kaya pang makahabol dahil ang ating pong next category ay ang Verse Quiz. Sa ating pong verse quiz, kailangan nyo lamang nasagutin ang ating pong mga katanungan mula sa mga paksa na ating napag-aralan sa mga nakalipas nating pagkakatipon. Unahan pa rin tayo ng pagpindot ng buzzer. Ang unang makapindot ng buzzer at makakuha ng tamang sagot, magkakaroon po this time ng 30 points. Kaya kayang-kaya pa, kung mag-anticipate lang tayo ng tanong, i-align po natin sa mga paksang pinag-aralan natin. At the same time, ayon doon sa talata na ating babasahin. At mag-ingat lamang po dahil maraming laman ang talata kung minsan ay mayroong mga hindi natin inaasahang katanungan. Kaya po pag nag-anticipate ay i-consider natin ang iba't ibang mga aspeto ng ating maaaring may tanong. Sa ating unang tanong, Lucas 22:42 na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ayon sa talata, sa panalangin ng Panginoong Hesukristo sa Ama, kaninong kalooban? Pascam? Kalooban po ng Ama. Ang iyong kalooban, ang mangyari, yung kalooban po ng Ama, yung mangyari. So ano po ang inyong sinasagot na tanong? Ano po, kung kaninong kalooban po yung dapat mangyari po. Yon. Ang atin pong tanong, kaya sabi ko, we have to be careful. Ayon sa talata, sa panalangin ng Panginoong Hesukristo sa Ama, kaninong kalooban ang ipinamanhik niya na huwag mangyari? Yes, Loma de Gato. Huwag ang ayon sa kalooban ko. Huwag ang ayon sa kalooban ni Kristo. Kung hindi yung ayon sa kalooban. Ayun. Kaya ang ipinamanhik niya na huwag mangyari ay yung ayon sa Kanya. Di ba? Kung hindi, yung ayon sa kalooban ng Ama. Ayun. That is correct. Para naman sa ating ikalawang tanong, Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ayon sa talata, kung ang lahat ng mga bagay na ating idinadalangin at hinihingi ay ating sinasampalatayang tinanggap na, ano ang tiyak? Pascam. Yung pong ating idinadalangin at hinihingi po at dinadalangin po. Tiyak nakakamtin po natin. So, ano ang inyong sagot? Ang lahat ng ating idinadalangin at hinihingi. Yun po yung anticipation kailangan natin. No? Kasi, bigyan nyo kami ng certain na sagot. Kasi hindi nyo pinatapos yung tanong, so may in-anticipate kayong tanong. Ano po yung eksaktong sagot na ating ibig na isagot sa eksaktong tanong na iniisip ninyo?
Yung pong, Dahil nakarating ang tanong, ang sabi, ang inabot ng tanong ni Sis Arlene, Ayon sa talata, kung ang lahat ng mga bagay na ating idinadalangin at hinihingi ay ating sinasampalatayang tinanggap na, yan. ano? Hanggang doon lang siya. Sa, Tinanggap na, ano? Yun lang. ano ang inyong sinasagot? Ano ang sagot ninyo? kakamtin po. Tiyak na ating kakamtin. Yung ating idinadalangin po at hinihingi, yun po yung tiyak na kakamtin natin. Hindi. Ano ang sagot nyo? Anong... Huwag mo nang baguhin kasi. Ang sagot po namin ay yung dinadalangin natin na sinasampalatayanan natin ay tiyak nating kakamtin. Hindi po. Kaya nga, ano ang sagot ninyo? Paiksiin mo na. Idinadalangin po. Ang, Hinihingi. ang ating inihingi at dinadalangin po. Sabi ka. So, ang in-anticipate ninyong tanong, ano? Yun po yung... Ano po yung tiyak nating kakamtin? So yun ang inyong in-anticipate na tanong. Kung ano yung kakamtin natin. Ayun. So, ang anticipation nyo, ang tanong ay, ano ang ating kakamtin? Yan ba? Ano ang tiyak ng ating kakamtin? Yun ang tinitingnan, yun ang sinasagot nyo tanong. Kaya ang sagot ninyo, yung idinadalangin. Yan. Ang tanong po kasi ganito. Kaya sabi ko, kaya yung pag-anticipate, it actually gives ayon sa talata, kung ang lahat ng mga bagay na ating idinadalangin, nandoon na yung tanong na yun, no? Handa na At kayo sa hinihingi, ay sinasampalataya ng tinanggap na, di ba? Doon na putol, ang tiyak na ating maaasahan. Yun ang tanong. Anong sagot ng Loma. Ano ang tiyak na ating maaasahan? Na tinanggap na natin at Ulitin ko ang tanong, ha? Ulitin ko po ang talata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ngayon, ayon sa talata, kung ang lahat ng mga bagay na ating idinadalangin at hinihingi ay ating sinasampalataya ng tinanggap na natin, ano ang tiyak na ating maaasahan? ito ay ating kakamtin. Ating kakamtin is correct. Sinagot nyo na dinuktan. Sayang Kaya lang kasi, nung nag-clarify tayo, iniba nyo yung sinasagot ninyong tanong Ang sinagot nyo biglang tanong, anong kakamtin Diba yun? Yun ang in-anticipate. Anyway, tuloy po tayo para sa ating ikatlong tanong. Mateo 26:41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Ayon sa talata, ano ang iniutos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad? Loma? Magpuyat at manalangin. Dalawa po yun. Alin doon? Kasi hindi natapos ang tanong. Magpuyat. So, ang pinili ninyo ay magpuyat. Tignan natin yung tanong. Paskam, makinig mabuti. Ayon sa talata, ano ang iniutos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad upang sila'y huwag magsipasok sa tukso bukod pa sa sila ay mangagpuyat? Manalangin po. Magsipanalangin o manalangin is Correct.
Doon, na, doon din kayo na uwi. Yung nangyari sa kanila, nalipat naman sa inyo. Ganun po talaga kung minsan. Para That's naman, para naman sa ating ikaapat na tanong. Unang Pedro 4:7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Ayon sa talata, ano ang iniaral ni Apostol Pedro na dapat nating gawin? Ayan na naman, ha? Okay. Loma, you have to be careful. Maraming laman yon. Sige po, ano ang sagot? Mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Pakyaw po yan. Kailangan naman po maging may specific dyan. kayo kasi may specific po na itatanong lang dito. Ano po ang specific na sagot ninyo? Mangagpakahinahon. So, yun ang napili ninyo amongst doon sa maaring ibang maging laman. Final answer? Final answer, sabi niya, ay mangagpakahinahon. Kumpletohin muna natin ang tanong. Paskam. Ayon sa talata, ano ang iniaral ni Apostol Pedro na dapat nating gawin bukod sa mangagpuyat sa pananalangin? Mangagpakahinahon is Correct! akalain mo, no? Yun ang, ano po, yun ang kagandahan nung iniisip natin, yung naging flow ng ating paksa. No? Kasi pagka sinusundan nyo yung naging flow ng paksa natin, kaya ito'y galing sa paksang pinag-aralan, magkakaroon kayo ng mas clear na anticipation. Yan. Sa ating ikalimang tanong, Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon sa talata, bakit tayo dapat matakot sa Diyos at sumunod? Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. At sumunod sa kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao is... Correct! Very good. At eto na. Tingnan natin ang score. Ang Loma, meron kayong 275 points. At ang Paskam naman, meron kayong 175 points. Batay po sa mga points na nakuha ng bawat team, ang nagwagi ay ang Loma Binyan Laguna Region 4. Pero syempre, hindi naman po mawawala ng maiuwi ang atin pong mga kapatid na galing sa Paskam. At eto, no, nagdagdag na tayo ngayon para sa mga kapatid natin. Kasi naisip namin, mahirap maghati-hati. Kaya ang inyong consolation ay gagawin po nating 4,000 pesos. Yan. At meron na din po kayong 5,000 pesos para sa lokal. At meron po tayong gagawin na po natin pareho sa beneficiary. Sino man po ang mananalo, ang pipiliin ninyong beneficiaryo ay makakakuha ng pareho ng tigpa 5,000 pesos. Yan. Pwede nang pang-start up ng maliit na puhunan. Pero sino po ang ating napili na ating bigyan ng ating beneficiaryo ngayon pong gabi? Sige po. Ano po, ang kapatid po namin na si Sis Michelle Somera po. Sis Michelle Somera. Bakit po siya napili? At nandito po ba siya? Wala siya dito? Wala po siya ngayong gabi. Okay, ba't siya po ang napili natin? Ano po siya, ay stroke patient po siya, brother. Tapos po si asawa niya po, si brother po, ay namamasada po. Pero ayun po, Sino ang asawa ni Brad? si brother Jason Somera po. Jason? Si Brad Jason Somera. Ano siya ni Brad Joseph? Kasi may natatandaan ako. Si Brad Joseph po, Somera. Yung tatay ni Brad Joyrel po. O hindi po sila magkano-ano po. Hindi sila Sorry naman. Oo, kapilido lang. Oo.
Yan, Sister Michelle Somera. Siya po ay na-stroke. Nagagamot po siya ngayon. Opo. Okay, nakatimbre na po ba siya sa ating health ministry? Oh, sige po ha. Pa-follow up din po natin para naman higit na maalalayan si Sister. Yan po para sa inyo. Congratulations, Sis Christine, Sis Fiona, Brother Rich at Brother Larizo. Yan. Maraming salamat po. Ayan. Talaga naman, eto na po ang ating mga kapatid na nag-qualify naman sa bonus round. Ganon din naman sa inyo, no? So, para hindi mahirap paghati-hatian, ngayon po ang iuuwi na ng magwawagi ay